Paano kayo magde-determine ang DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga patidongan. So kulang yon. So kasi one-sided yan, sigurado fabricated yan. Isang nakakagulat na balita na naman ang lumabas ngayong araw tungkol sa pagkawala ng mga sabongero, kung saan may mga nawawalang affidavit ng 12 testigo na may hawak na mahalagang salaysay. Marami ang mga nagtatanong kung bakit hindi agad ito na isumite ng mismong CIDG sa Department of Justice o DOJ. May itinatago ba sila o isa lang itong maling akala? Matatandaan na noong 2021 at 2022 nang umalingasaw sa buong bansa ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sabongero mula sa Laguna, Bulacan, Batangas at iba pang mga probinsya. Mahigit 30 katao ang nawala ng walang bakas. Marami ang mga teoryang lumabas ukol sa pagkawala ng mga ito at di kalaunan ilang pulis at mga personalidad ang nasangkot sa investigasyon. August 13, 2025, isang abogado ang humarap sa media. Siya ang counsel ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion, isa sa mga pulis na nadadawit sa kaso ng mga sabongero. Sa kanyang pahayag, inamin niya na mayroong 12 testigo na ang nagsumite ng kani-kanilang affidavit laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Pero ayon sa abogado na wala umano sa case folder ng Department of Justice ang mga affidavit na ito. Ayon sa abogado, nagpadala kami ng sulat sa CIDG noong August 3 at humiling na isumite na ang mga affidavit sa DOJ, pero hanggang ngayon wala pa rin. Sa panig naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kinumpirma naman na natanggap nga nila ang mga affidavit pero hindi dumaan sa proseso kaya't hindi ito naisama sa opisyal na submissing sa DOJ. Ayon pa na hindi po namin ikinukulong ang ebidensya. Nasa evaluation stage pa ang kaso at ang mga dokumentong yan ay hindi galing sa aming investigador. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? Yung aking kliyente ay walang kinalaman sa missing sabongero dahil yung mga panahon, mga dates na sinasabi ni Dondon Patidongan na involved ang aking kliyente ay meron po kaming ebidensya na hindi po siya maaaring ma-involve. Samantala, malinaw ang posisyon ng Department of Justice na kahit isumite ang mga affidavit na ito, mababa raw ang magiging bigat nito. Bakit? Dahil ito ay galing umano sa panig ng depensa at maaaring may bias na pagkakagawa. Sa mga magtatanong kung ano ang nilalaman ng affidavit, ito yon. Ito ay mga reklamo laban kay Julie Dondon Patidongan. 12 testigo na dating mga tauhan umano ni Patidongan ang nagpunta sa Criminal Investigation and Detection Group para magsumite ng affidavit. At dito, tinuro nila si Patidongan at ang dalawang kapatid nito na si Ella Kim at Jose bilang mastermind sa pagkawala at pagdukot ng mga sabongero. Pero yun nga, wala daw sa case file ng DOJ ang mga affidavit na ito. Kabilang sa mga pangalan na nagsumite ng affidavit ay sina Rogelio Borican at Rodeo Anig-ig, ilan sa mga itinuturo ni Patidongan na direktang involved sa pagdukot ng mga nawawalang sabongero. Ang dalawang ito ay sinasabing isa sa mga close in security ng sinasabing mastermind na si Atong Ang. Matatandaan na nabanggit ni Patidongan ang pangalan ng dalawang ito habang ini-interview siya. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling?
Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Borican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig. Sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atungang. Ngayon, marami ang mga tanong na bumabalot sa kaso, tulad ng kung mahalaga ba ang salaysay ng 12 testigo, bakit hindi agad ito naisumite, sino ang tunay na may kontrol sa mga dokumentong ito, at kung talagang pabor ito sa mga akusado, maaari ba nitong baguhin ang takbo ng investigasyon? Sa legal na proseso, bawat piraso ng ebidensya, mapabor man o mapanira, ay may papel na dapat gampanan. Pero kapag may dokumentong nawala o hindi na isumite sa tamang oras, maaari itong magdulot ng alinlangan, hindi lang sa pamilya ng biktima, kundi sa buong taong bayan. Sa mga susunod na araw, inaasahan na lilinawin ng CIDG kung ano ang magiging kapalaran ng 12 affidavits na ito. Pero hanggat hindi ito isinusumite at sinusuri ng DOJ, mananatili itong isang malaking tanda ng tanong sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon naman sa DOJ spokesperson, kahit matanggap nito ang mga affidavit ay hindi sila bibigyan ng timbang dahil gawa ang mga ito ng defense team sa kaso. Ayon pa sa CIDG Director na hindi nila tinatago ang mga salaysay. Hindi daw kasi mga investigador nila ang nagkolekta ng pieces of evidence at dumating lang yon kaya marapat lang na i-receive nila. Kasi yung mga investigators natin ang nagkolekta ng pieces of evidence na yon. Dumating lang yon ng mga dokumento, so dapat marapat lang na i-receive namin yon. Pero chinek din ng mga investigators natin na yun nga, hindi sila ang nag-assist doon sa mga affiance. So that begs the question, siyempre, yung veracity ng mga statements. We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, evaluate ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yon. So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon. Pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso.